The Mysterious Intern. Kabanata 45. Ang laki ng aksidente. Matagal na panahon na rin simula nang magkaroon ng ganito kalaking aksidente sa Yanjing City. Ang sasama ng mga malalaking truck. Dapat talaga natin silang iwasan. Totoo yun. Kahit anong sasakyan, walang panama sa malalaking truck. Para silang basura sa harap ng truck. Basahin mo yung balita kagabi. Wala bang sasakyan na sinasabing pinakamatibay? Wasak din sila. Sa opisina ng mga doktor sa Gastroenterology Department, pinag-uusapan din nila ang aksidente. Hindi nakikinig si Wesley Zing. Nalungkot siya dahil kay Brian Ye. Nagpunta siya sa bar para magpakalasing at hindi niya napansin ang balita. Nang makarating siya sa opisina, nalaman niya lang ang nangyari dahil sa mga kasamahan niya. Pero mas matibay ang mga German cars kaysa sa mga local at Japanese cars. Tingnan mo yung mga Japanese at local cars, wasak na wasak. Lalo na yung green na maliit na QQ car, ang sabi nga, wala na daw license plate, hindi pa daw alam ng traffic police kung sino ang patay. Sabi ng isang batang doktor. Kinuha niya ang newspaper at tinuro ang larawan ng aksidente. Green na maliit na QQ car. Nang marinig yun ni Wesley Zing, tumango siya at lumapit sa doktor. Kuya Wang, ganun ba talaga? Patanjin nga. Oo nga, ang sakit. Dahil interesado si Wesley Zing, kinuha ng batang doktor ang newspaper at ibinigay kay Wesley Zing. Sok-sok. Ang sakit nga. Pagkatapos tingnan ang mga larawan, napabuntong hininga si Wesley Zing. Naisip niya na maliit na QQ car din ang gamit ni Brian Ye. Hindi kaya yun ang sasakyan ni Brian Ye? Kung ganun, mas maganda. Madali na niyang mapapahamak si Brian Ye. Kinuha niya ang cellphone niya at nag-text, nasa trabaho ba si Brian Ye ngayon? Nasa trabaho, pumunta pa siya sa inpatient department para magdala ng almusal sa dalawang babae. Agad siyang naka-receive ng reply. Hindi siya yun. Ang sama naman. Nang malaman na hindi kay Brian Ye ang sasakyan, nalungkot si Wesley Zing. Ang bait naman ni Brian Ye at nagdala pa ng almusal sa dalawang babae. Siguradong matutuwa yung dalawang babae. Nang maisip na tinapakan siya ni Brian Ye, at naisip ni Wesley Zing na baka kasama ni Brian Ye ang dalawang babae, lalo siyang nagalit. Brian Ye, hindi ka kinuha ng Diyos, pero papatayin kita. Kinuyam ni Wesley Zing ang kamao. Pagkatapos magreseta ng gamot kay Edna Joe at sabihin kay Michelle Fang na magbayad, magre-receive na sana si Brian Ye ng pasyente. Pero bago pa siya makatwag sa nurse, nakita niya si Nurse Sarah na tumatakbo papunta sa opisina niya. Nurse Sarah, ano pong nangyari? Bakit kayo nagmamadali? Nagulat si Brian Ye. Bihira kasing magmadali si Nurse Sarah. Dr. Ye, andito si Dean Robert Zing para sa inyo. Hinihingal si Nurse Sarah. Nanlalaki ang mga mata nito. Dean Robert Zing. Ano daw ang sasabihin niya? Naisip ni Brian Ye. Sabi ni Dean Robert Zing, narinig daw niya na magaling kayong magamot, kaya pumunta siya para makita kayo, Dr. Ye, ang galing niyo talaga. Habang nagsasalita, tumingin si Nurse Sarah kay Brian Ye. May paghanga sa mga mata nito. Alam niya na magaling si Brian Ye, gusto siya ng mga pasyente at ni Director Wang. Pero hindi niya akalain na ganito palakas ikat si Brian Ye, pumunta pa ang Dean para makita siya. Matagal na siyang nagtatrabaho sa outpatient clinic pero ngayon lang niya nakitang pumunta ang Dean para sa isang doktor. Pumunta siya para makita ako. May ngiti sa mga mata ni Brian Ye. Alam niyang hindi nagsasabi ng totoo si Dean Robert Zing kay Nurse Sarah. Dahil kahit na magaling siyang magamot, hindi naman importante yon para pumunta ang Dean. Pero hindi na siya nagsalita pa kay Nurse Sarah. Ngumiti na lang siya at nagsabi, nasaan si Dean Robert Zing? Nasa hall po siya, kukunin ko po siya. Sabi ni Nurse Sarah. Huwag na, pupunta na lang ako. Pagkasabi ni Nurse Sarah, may narinig silang boses. At nakita nila si Dean Robert Zing sa pintuan. Dean Robert Zing. Nagmano si Nurse Sarah kay Dean Robert Zing. Hello Dean Robert Zing. Nagmano rin si Brian Ye. Dahil kay Wesley Zing, hindi masyadong gusto ni Brian Ye si Dean Robert Zing. Para sa kanya, hindi magandang tao si Dean Robert Zing dahil pinayagan nitong magtrabaho sa ospital ang pamangkin nitong walang alam sa medisina. Alam din ni Brian Ye na dahil kay Wesley Zing ang pagpunta ni Dean Robert Zing. Pero wala siyang ebidensya na may problema si Dean Robert Zing. At wala rin siyang ebidensya na may problema ang pag-aaral ni Wesley Zing sa Kansas. Din pa rin naman ito ng ospital, leader niya. Little girl, usap na kayo ni Dr. Ye.
Ngumiti si Dean Robert Zing kay Nurse Sarah. Pagkaalis ni Nurse Sarah, tumingin siya kay Brian Ye. Dr. Ye, hindi kita aabalahin sa trabaho. Habang nagsasalita, tinitignan ni Dean Robert Zing si Brian Ye. Maraming beses na niyang narinig ang pangalan nito. Maganda at mabait ang itsura nito. Ito ang unang impresyon ni Dean Robert Zing kay Brian Ye. Hindi pa po ako nagtatrabaho, ano pong kailangan nyo, Dean Robert Zing? Sabi ni Brian Ye. Habang tinitignan ni Dean Robert Zing si Brian Ye, tinitignan din siya nito. Naisip ni Brian Ye na matalino si Dean Robert Zing. Kaya pala din ito. At alam niyang dahil kay Wesley Zing ang pagpunta nito. May malaking aksidente kagabi, at pumunta ito sa Gastroenterology Department. Siguradong pumunta sina Wesley Zing at ang mga kasamahan niya kay Dean Robert Zing. Pero wala pa ring ginagawa si Dean Robert Zing. Hindi lang siya ginulo, pumunta pa ito sa kanya ng may magandang ngiti. Ito ang nagpapatunay na matalino si Dean Robert Zing. Kailangan kong mag-ingat. Nag-ingat si Brian Ye. Hindi siya natatakot sa mga taong galit. Pero natatakot siya sa mga taong gaya ni Dean Robert Zing. Madaling harangin ang open guns, pero mahirap harangin ang hidden arrows. Madali niyang kayang harapin ang mga taong galit, pero mahirap harapin ang mga taong naglalagay ng patibong. Narinig ko raw na nag-aral ka rin sa ibang bansa. Saang school ka nag-aral? Ngumiti si Dean Robert Zing. Parang curious siya. Bago pumunta kay Brian Ye, nag-research siya tungkol kay Brian Ye. Kagabi, pinakuha niya sa secretary niya ang impormasyon tungkol kay Brian Ye. Pero ang nakakapagtaka, wala sa resume ni Brian Ye ang pangalan ng school. Na-interes siya. Magaling daw si Brian Ye, at malalim ang kaalaman niya. Hindi pa siya matagal sa ospital, pero sikat na siya sa Respiratory Medicine Department. Isa na siyang backbone ng department. Kinukonsulto pa siya ni Director Thomas Wang kapag may mahirap na sakit. Ang ganitong talent, hindi dapat nag-aral sa isang ordinaryong school. Pero kung nag-aral siya sa isang magandang school, bakit hindi niya sinulat ang pangalan ng school? Dahil ang pagsulat ng pangalan ng magandang school ay nakakapagdagdag ng points sa career. At proud ang mga nag-aral sa magandang school. Oo, hindi ko na lang sinulat ang pangalan ng school. Sabi ni Brian Ye. Hindi na siya naging polite kay Dean Robert Zing. Dean Robert Zing, din po kayo ng ospital. Busy po kayo, bakit po kayo pumunta dito? Kung may sasabihin po kayo, sabihin nyo na lang po. Para hindi na po tayo mag-aksaya ng oras. Okay. Tinignan ni Dean Robert Zing si Brian Ye. Nanliit ang mga mata nito. Hindi niya akalain na ganito kadiretso si Brian Ye. Hindi niya akalain na may lakas ng loob si Brian Ye na magsalita ng ganito sa kanya. Nang una niyang makita si Brian Ye, naisip niyang mabait at magalang ito. Pero nang makita niya si Dean Robert Zing, kalmado lang si Brian Ye, hindi gaya ng ibang doktor na natatakot sa kanya. Pero hindi niya akalain na ganito pala kalakas ang loob ni Brian Ye. Diretso at bastos ang sinabi ni Brian Ye. Ang ibig sabihin, busy ako, busy ka rin, sabihin mo na lang kung ano ang sasabihin mo, huwag mo na akong paglaruan. Matagal na panahon na rin simula nang may doktor na magsalita ng ganito sa kanya. Akala ba niya ay may hawak siyang medical record kaya hindi ko na siya mapapahamak? May galit sa mga mata ni Dean Robert Zing. Pero kalmado lang ang mukha nito. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin, Brian Ye. Tinignan ko lang naman ang mga doktor sa frontline clinic. Trabaho ko naman yon. Salamat sa pag-aalala nyo, Dean Robert Zing. Kung wala na po kayong sasabihin, mag-uumpisa na po ako. Dahil nagpapanggap si Dean Robert Zing, hindi na nagsalita pa si Brian Ye. Kung ayaw nitong magsalita, ayaw ko rin. Ganun ba, hindi na kita aabalahin, Brian Ye. Ngumiti si Dean Robert Zing at umalis na. Nang makaalis si Dean Robert Zing, nagulat si Brian Ye. Akala niya ay pag-uusapan nila si Wesley Zing. Pero umalis lang ito. Pero agad din siyang nagseryoso. Ang galing ni Dean Robert Zing. Umalis lang ito nang hindi nagsasalita. Ang galing niya. Kailangan kong mag-ingat. Pero hindi naman nag-alala si Brian Ye. Kahit gaano pa kagaling si Dean Robert Zing, ano naman ang magagawa nito? Iniisip na niya ang consequences. Ang worst case scenario ay aalis siya sa ospital. Pagkatapos, kinuha ni Brian Ye ang mouse at mag-uumpisa na sana siyang mag-receive ng pasyente. Pero nag-vibrate ang cellphone niya. Zach, kumusta na? Kinuha niya ang telepono at tinignan ang caller ID. May pag-aalala sa mga mata ni Brian Ye. Nakuha ko na ang lahat ng impormasyon, isinend ko na sa email mo. Narinig ang boses ni Zach.
Nagulat daw ito. Isa palang basura yung bata. 4 taon sa Kansas, walang kwenta. Ace, ano ang gagawin ko sa basura? Wala, tinanong ko lang. Totoo ba ang mga impormasyon mo? Huwag kang mag-alala, wala pong problema. Kung gusto mo, pwede ko pang i-call ang video niya habang nasa banyo. Pero kung gusto mong kunin ang dumi niya, hindi ko na kaya. Siguro nasa ibang bansa na yon, o kaya ay naging cleaning compounds na. Confident ang boses ni Zack. Nang aasar ito. Okay, Zack? Tinanong ko lang. Salamat. Kung wala ka nang gagawin, sige na. Busy ako. Mabilis na pinutol ni Brian Ye ang joke ni Zack. Hindi, Ace, may sasabihin pa ako. Nang malaman ni Zack na bababaan na siya ni Brian Ye, nagsalita ulit ito. Ano? Nagtaka si Brian Ye. Natanggap mo na ba ang email ko kagabi? Kumusta na? Ano na ang gagawin ko? Kinakabahan si Zack. Pasensya na, Zack, may nangyari kagabi. Nakalimutan ko. Sagutin ko na agad. Naalala ni Brian Ye na kailangan niyang magreseta ng gamot kay Zack. Nangako siya kagabi, pero nakalimutan niya dahil sa aksidente. Sige, hihintayin ko ang good news. Nakampant na si Zack. Pagkatapos ibaba ang telepono, binuksan ni Brian Ye ang email. Binuksan niya ang email ni Zack at tinignan ang medical records nito. Pagkatapos ng ilang sandali, nag-reply siya at nagpadala ng gamot. Pagkatapos mag-reply, may naalala si Brian Ye. Nag-isip siya ng ilang sandali, tapos ay nag-reply ulit siya at nagpadala ng Chinese medicine kay Zack. Ang problema ni Zack ay diabetes dahil sa obesity. Malubha na ang komplikasyon. Niligtas siya ni Brian Ye. Pagkatapos, si Brian Ye na lang ang pinagkakatiwalaan ni Zack. Dati, Western medicine lang ang gamot ni Brian Ye kay Zack. May improvement naman, pero hindi pa rin ito gumaling. Pero ngayon, may naisip siya. Naalala niya ang ancient methods na natutunan niya sa Chinese medicine. Kaya nagdesisyon siyang ipadala ito kay Zack. Pero sinabi niya na hindi pa ito clinically verified. Depende kay Zack kung gagamitin niya ito. Pagkatapos mag-reply kay Zack, binuksan niya ang isa pang email. Ang sama naman. Pagkatapos basahin, naintindihan na ni Brian Ye kung bakit ganun ang sinabi ni Zack kay Wesley Zing. Napakasama ng loob ni Zack kay Wesley Zing. Ang sama naman ni Wesley Zing. Sa loob ng 4 na taon sa Kansas, hindi siya nakapag-integrate dahil sa language barrier. Hindi rin maganda ang grades niya. Gaya ng sinabi ni Zack, walang kwenta ang 4 na taon niya sa college. Inaaway pa siya ng mga blacks, at kailangan pa niyang magbayad para maging ligtas. May mga blacks na galing Mexico ang nanloko kay Wesley Zing. Tungkol naman sa academic qualifications, binili lang pala ni Wesley Zing ito. Ang gagong si Wesley Zing. Nagpanggap pa itong top student galing Kansas, tapos nagre-resete ng gamot sa mga pasyente. Hindi ba ito nagbibiro? At si Dean Robert Zing. Pinayagan itong magtrabaho sa ospital ang pamangkin nitong walang alam. Ang sama. Baka hindi alam ni Dean Robert Zing ang nangyari kay Wesley Zing sa US, pero alam niya ang educational background nito. Hindi pa tayo tapos. Kung hindi mapapalabas si Wesley Zing sa ospital, hindi na ako si Brian Ye. May galit sa mga mata ni Brian Ye. Nasaktan na ang konsensya niya. Pagkatapos, kinamayan ni Brian Ye ang emosyon niya, sinara ang mailbox, binuksan ang system ng ospital, at nagtrabaho na. Kahit anong mangyari, hindi niya pinapahalata sa trabaho niya ang nararamdaman niya. Humph! Akala ba niya ay may hawak siyang medical record kaya hindi ko na siya mapapahamak? Nang mag-umpisa ng mag-receive ng pasyente si Brian Ye, naging malungkot si Dean Robert Zing. Ang batang yun. Kaya pala inaway niya si Dr. Allison Zhao. Kaya pala gusto siya ni Dr. Thomas Wang, matigas ang ulo. Gaya ng iniisip ni Brian Ye, hindi lang dumaan si Dean Robert Zing. Pumunta siya para sa isang bagay, ang problema ni Wesley Zing. Gusto niyang gamitin ang easiest way para maayos ito. Umalis siya dahil mukhang wala rin namang mangyayari kung magsasalita siya. Kaya pinanatili niya ang composure niya at umalis na lang. Pero galit na siya. Napahiya siya dahil pumunta siya sa isang batang doktor. Hindi lang siya inaway ng bata, kinontra pa siya nito. Ang sama. Napabuntong hininga si Dean Robert Zing nang maisip ang sinabi ni Brian Ye. Akala ba ng batang yun ay hindi siya mapapahamak dahil kay Dr. Thomas Wang? Masyado siyang tanga. Hindi siya si Dr. Thomas Wang. Bata pa lang ito, kakatapos lang mag-aral. Magaling lang naman ito dahil nag-aral ito sa ibang bansa. Sa hindi kilalang school pa nga.
Ang lakas ng loob nitong kontrahin ako. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. May galit sa mga mata ni Dean Robert Zing. Ano raw? Sa opisina ni Christian Gao, naisip ni Christian Gao na may narinig siyang mali. Hindi patay si Brian Ye. Ulit ng boses sa telepono. Sigurado ka? Paano nangyari yon? Hindi makapaniwalang tanong ni Christian Gao. Paano nangyari yon? Kagabi, wasak na ang sasakyan ni Brian Ye, tapos hindi siya patay. Hindi lang ako sigurado, lahat ng tao sa Respiratory Medicine Department, Beijing 3rd Hospital, ay sigurado. Nagtatrabaho siya sa outpatient clinic. Kalmado ang boses sa telepono. Damn! Hindi pa niya binababa ang telepono, binato na ni Christian Gao ang telepono sa sofa. Ang gwapo niyang mukha ay biglang nagmukhang pangit. Nagsikap siya at nagbayad ng malaki para patayin si Brian Ye. Tapos ngayon, sasabihin sa kanya na buhay pa ito. Ang hirap tanggapin. Alam niyang hindi siya niloloko ng nasa kabilang linya. Madaling i-verify ito. Pumunta lang sa Beijing 3rd Hospital at magtanong. Ang gagong si Brother Ralph, hindi ba niya sinabing sigurado ito? Pagkatapos suntukin ang mesa, kinuha ulit ni Christian Gao ang telepono at tumawag. Parteng asterisk na, sino ang nang-istorbo sa akin? Nakahiga si Brother Ralph sa kama sa isang kilalang bar sa Yanjing City. May dalawang hubad na babae sa tabi niya. Kakatapos lang nilang makipagtalik, pagod na si Brother Ralph. Gusto na niyang matulog nang tumunog ang telepono. Napamura siya. Hindi naman masungit si Brother Ralph, pero masungit siya kapag gusto na niyang matulog. Kahit galit siya, pinakuha niya pa rin sa babae ang telepono. Personal phone niya ito, hindi alam ng marami ang number nito. Gusto pa rin niyang sagutin ang tawag. Christian. Pagtingin pa lang sa number, nag-iba na ang mukha ni Brother Ralph. May pagdududa siyang sinagot ang tawag. Brother Ralph, kailangan kong malaman ang nangyari kagabi. Sabi ni Christian Gao. Malaman. Ano ang sasabihin ko? Christian, ano ba ang nangyari? Nagtataka si Brother Ralph. Ano ang nangyari kagabi? Hindi ba niya sinabi sa kanya ang nangyari? Ano pa ang sasabihin niya? Buhay pa si Brian Ye. Sabi ni Christian Gao. Ano? Natigilan si Brother Ralph. Akala niya ay inaantok lang siya. Mali ang narinig niya. Pagkatapos ng ilang sandali, napabuntong hininga siya. Christian, huwag mo akong biruin. Hindi naman April Fool's Day ngayon. Sino ang nagbibiro sa'yo? Sabi ni Christian Gao. Sino ang magbibiro sa'yo? Kailangan kong malaman ang explanation. Pagkatapos, binabaan na niya ng telepono si Brother Ralph. Hindi Berwan. Niloloko ba siya ni Christian Gao? Buhay nga ba si Brian Ye? Nang marinig ang "tut" sa telepono, nagising si Brother Ralph. Altheo, nasaan ka na? Pumunta ka na sa Beijing 3rd Hospital para alamin kung may doktor na nagngangalang Brian Ye. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si Brother Ralph, nagbihis, at tumawag. Pagkatapos tumawag, hindi na siya natulog. Brother Ralph. Nang makita na tumayo si Brother Ralph, gusto sanang magsalita ng babae, pero sinampal siya ni Brother Ralph. Umalis ka na. Umalis ka na. Pagkatapos sampelan ng babae, tinignan ulit ni Brother Ralph ang dalawang babae. Mabilis na tumayo ang dalawang babae. Hindi pa nga sila nagbibihis, kinuha na nila ang damit at lumabas na. Ang mukha ng babaeng sinampal ay nakasimangot, pero hindi na siya nagsalita pa. Pagkatapos umalis ng dalawang babae, nagbihis si Brother Ralph at nagsindi ng sigarilyo. Pagkatapos, gumagaan na ang loob niya. Base sa sinabi ni Christian Gao, buhay nga si Brian Ye. Pero paano nangyari yon? Habang naninigarilyo, nag-vibrate ulit ang telepono niya. Kumusta na? Kinuha ni Brother Ralph ang telepono at nagtanong. Brother Ralph, si Brian Ye po ba sa Department of Respiratory Medicine? May doktor pong nagngangalang Brian Ye sa outpatient clinic. Magaling daw po siyang magamot, maraming pasyente. Boss, hindi po ba kayo okay? Gusto niyo po bang? Damn! Bago pa matapos magsalita ang nasa kabilang linya, binabaan na siya ni Brother Ralph. Buhay si Brian Ye. Paano nangyari yon? Namutla si Brother Ralph. Hindi siya makapaniwala. Alam niyang hindi siya niloloko ng tauhan niya. Isang doktor lang naman si Brian Ye sa Beijing 3rd Hospital, at siya ang target niya kagabi. Pero hindi niya matanggap. Hindi niya maintindihan. Paano hindi namatay si Brian Ye? Hindi lang siya namatay, nagtratrabaho pa siya. Hindi kaya hindi kay Brian Ye yung sasakyan kagabi. May mali ba?
Pagkatapos ng ilang sandali, may naisip si Brother Ralph. Tumawag ulit siya at nagpatulong sa tauhan niya. Agad siyang nakareceive ng reply. Ang sagot kay Brian Ye nga yung sasakyan. Hindi siya pumasok ngayon, at nasugatan siya. Base sa mga impormasyon, kay Brian Ye nga yung sasakyan, pero hindi siya namatay. Nakaligtas si Brian Ye. Pagkatapos malaman ang katotohanan, na-shock si Brother Ralph. Gaya ng sinabi niya kay Christian Gao kagabi, malapit siya sa aksidente. Alam niya kung gaano kalubha ang nangyari. Ang sasakyan ni Brian Ye ang unang nasira. Sa ganitong sitwasyon, nakaligtas siya. May 9 lives ba siya? Ang swerte naman ni Brian Ye. Nakaligtas siya sa aksidente. Pagkatapos ng shock, nagalit at nahiya si Brother Ralph. Oo, napahiya siya. Nagsikap siya para patayin ang doktor, pero hindi niya ito napatay. Napakalaking kahihiyan ito para sa kanya. Parang nakita pa niya si Brian Ye na nang-aasar sa kanya. Parteng asterisk na. Nang maisip ang mga ginawa niya kagabi, ang malaking halaga na ginastos niya, hindi na niya napigilan ang sarili at sinuntok ang mesa. Galit na galit siya. Gusto kong makita ni Brother Ralph kung gaano kahaba ang buhay mo. Kinuyam ni Brother Ralph ang kamao. Malungkot ang mukha niya. May galit sa mga mata niya. Makakapag-uwi na rin ako. Pagkatapos ng busy na umaga, nag-inat si Brian Ye. Pagkatapos magpahinga, nagayos na siya at kakain na sana. Brian Ye, gusto kayong makita ni Dean Robert Zing sa opisina niya. Pero nang mag-aayos na si Brian Ye, dumating ulit si Nurse Sarah sa klinik. Dean Robert Zing. Ano daw ang sasabihin niya? Nagulat si Brian Ye. Wala po, baka gusto kayong purihin ni Dean Robert Zing. Brian Ye, baka po anggat ang sweldo nyo. Congratulations. Kung anggat ang sweldo nyo, libre nyo po kami ha. May inggit sa mga mata ni Nurse Sarah. Para sa kanya, gusto na ni Dean Robert Zing si Brian Ye. Dumating ito kanina, tapos ngayon ay gusto na naman siyang makita. Ito ay isang malaking karangalan. Sige, libre ko kayo? Kung hindi anggat ang sweldo ko, haha. Alam ni Brian Ye na wala siyang malalaman kay Nurse Sarah. Hindi naman magsasalita si Dean Robert Zing kay Nurse Sarah. Tungkol naman sa libre, pumayag siya. Plano na rin naman niyang maglibre ng mga kasamahan niya. Sige po, Brian Ye, tandaan ko po yan. Commendat si Nurse Sarah. Huwag kang mag-alala, libre ko kayo. Ngumiti si Brian Ye. Pagkatapos mag-usap kay Nurse Sarah, pumunta na si Brian Ye sa opisina ng Dean. Kumain na si Nurse Sarah sa cafeteria. Ano kaya ang kailangan ni Dean Robert Zing? Habang nasa elevator, nag-isip ulit si Brian Ye. Alam niyang hindi siya bibigyan ng promotion o dagdag sweldo ni Dean Robert Zing gaya ng sinabi ni Nurse Sarah. Para kay Dean Robert Zing, hindi siya isang hinahangaang tao. Isa siyang nakakainis na tao. Brian Ye, may reklamo ako mula sa isang kasamahan sa Gastroenterology Department. Sinabi nitong pinilit mong ilipat ang mga pasyente ng walang pahintulot, at sinuntok mo pa ang isang doktor sa opisina. Totoo ba yon? Mas diretso si Dean Robert Zing kaysa sa inaasahan ni Brian Ye. Pagkapasok pa lang ni Brian Ye sa opisina, sinabi na ni Dean Robert Zing ang dahilan. Haha. Pagkatapos magulat, tinignan ni Brian Ye si Dean Robert Zing. Nagbago ang ugali ni Brian Ye, hindi na siya masaya at mabait. Tumawa siya. Nagbibigay ba ng ultimatum si Dean Robert Zing? Babantaan ba siya nito? May sariling paraan si Dean Robert Zing. Kanina, sinubukan nitong maging mabait. Pero ngayon, nagbabanta na ito. Kung ibang doktor yon, natakot na yon. Kahit na may ebidensya laban kay Wesley Zing, susuko na yon. Pero si Brian Ye, hindi susuko. Agad na naintindihan ni Brian Ye ang dahilan kung bakit siya tinawag ni Dean Robert Zing. Gusto nitong makipag-away sa kanya. Gusto na nitong bantaan siya. Kahit hindi siya sanay sa ganitong away, hindi naman siya tanga. Mas matalino pa nga siya sa karamihan. Mukhang mahal na mahal ni Dean Robert Zing ang pamangkin niya. Gusto nitong tulungan si Wesley Zing. May pang-iinis sa mga mata ni Brian Ye. Brian Ye, ano ba yang ugali mo? Alamin mo kung sino ka at kung sino ang nasa harap mo. Nang makita ang ngiti ni Brian Ye, nagalit si Dean Robert Zing. Sumimangot ito. Ang lakas ng loob ng batang ito na maging ganito sa opisina niya. Dean Robert Zing, ano pong mali sa ugali ko? Sino po ba ako? Doktor po ako. Doktor din po ba kayo? Ano pong problema? Tinignan ni Brian Ye si Dean Robert Zing. May pang-iinis sa mga labi nito. Dean Robert Zing, sabihin nyo na lang po kung ano ang sasabihin nyo.
Huwag niyo na po akong takutin. Ayaw ko pong matanggal sa trabaho. Ikaw, wala kang karapatan. Sinuntok ni Dean Robert Zing ang mesa. Tumayo ito. Namula ang mukha nito. Matagal na rin simula nang may maglakas loob na magsalita sa kanya ng ganito. Galit na galit siya. Ilang taon na rin simula nang may magsalita sa kanya ng ganito. Ang lakas ng loob ng batang ito. Gaya ng iniisip ni Brian Ye, gusto ni Dean Robert Zing na ayusin ang problema ni Wesley Zing. Galit siya kay Brian Ye kanina, pero pinigilan niya ang sarili niya. Pero ngayon, desidido na siya. Gusto niyang takutin si Brian Ye. Pagkatapos ay kakausapin niya si Brian Ye para maayos ang problema. Pero hindi niya akalain na mas matapang pa pala si Brian Ye kaysa sa inaakala niya. Hindi ito natakot. Dean Robert Zing, mag-ingat po kayo sa kalusugan niyo. Mukhang mataas na ang blood pressure at blood lipids niyo. Doktor din po ako. Alam ko po ang tungkol sa cardiovascular and cerebrovascular. Umupo si Brian Ye sa harap ni Dean Robert Zing. Wala siyang pakialam kung galit si Dean Robert Zing. Kanina, wala pa siyang ebidensya na binili ang educational background ni Wesley Zing. Kaya naman magalang pa siya kay Dean Robert Zing. Pero ngayon, natanggap na niya ang impormasyon mula kay Zack. Kaya wala na siyang respeto kay Dean Robert Zing. Naiinis na siya dito. Hindi na siya magiging magalang sa taong ito. Ang sama. Ang sama. Parang sesubog na si Dean Robert Zing. Nandilim ang mga mata niya. Pagkatapos ng ilang sandali, tinuro niya si Brian Ye. May galit sa mga mata niya. Brian Ye, tatanggalin kita. Tatanggalin kita. Tatanggalin. Tinignan ni Brian Ye si Dean Robert Zing. Dean Robert Zing, mukhang matanda na po kayo. Sinabi ko na po, huwag niyo na po akong takutin. Wala pong silbi yon sa akin. Pero dahil tinatakot mo ako, pagsasabihan kita. Una, base sa rules ng ospital, hindi mo ako pwedeng tanggalin maliban na lang kung may malaking kasalanan ako. Hindi naman mali ang ginawa ko. May karapatan akong tingnan ang medical records at ilipat ang pasyente. Kung gusto nilang ilipat o hindi, problema na nila. Hindi ko hahayaang mamatay ang kaibigan ko. Tungkol naman sa away, nakita naman ni Dean Robert Zing ang video. Wala akong ginawang masama. Kahit na pumunta pa ako sa korte, over-defense lang yon. Hindi nila ako mapaparusahan. Pangalawa, kahit na matanggal mo ako, tanggalin mo rin ang Dr. Kwak-Kwak mong pamangkin na si Wesley Zing. Kundi, magagalit ako. Pagkatapos magsalita, tinignan ni Brian Ye si Dean Robert Zing, tapos ay umalis na. Huminto ka. Pinigilan ni Dean Robert Zing si Brian Ye. Tatakas ba ito pagkatapos siyang awayin? Hindi pwede. At ano raw? Magagalit siya. Babantaan ba siya ni Brian Ye? Sino ba siya? Bakit po, Dean Robert Zing? Lumingon si Brian Ye. Brian Ye, akala mo ba matatakot ako sa medical record na hawak mo? Babantaan mo ba ako? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Tinuro ni Dean Robert Zing si Brian Ye. Aaminin ko na may mali sa treatment plan ni Wesley Zing, pero lahat ng doktor ay may kanya-kanyang plano. Wala namang malubhang nangyari sa pasyente. Kahit na pumunta pa tayo sa korte, wala namang mangyayari. Baka ma-warning lang siya. Pero ikaw, tapos ka na. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagtrabaho sa Yanjing City. Tinignan ni Dean Robert Zing si Brian Ye. Malamig ang boses nito. Okay, lahat ng doktor ay may kanya-kanyang plano. Wala namang malubhang nangyari sa pasyente. Baka ma-warning lang. Nang marinig yun ni Brian Ye, nagalit siya. Para kay Dean Robert Zing, ang ginawa ni Wesley Zing ay katanggap-tanggap. Isa itong karakteristik ni Wesley Zing. Para kay Dean Robert Zing, kung walang malubhang nangyari sa pasyente, okay lang yun. Magpapa-warning lang. Ito ba ang tingin niya sa mga pasyente? Hayop ba ito? O tupa na papatayin? Ano ang malubhang aksidente para sa kanya? Gusto na sanang sampelan ni Brian Ye si Dean Robert Zing. Galit na galit siya. Ganun po ba? Hintayin ko pong hindi na ako makakapagtrabaho sa Yanjing City. Hindi sinampal ni Brian Ye si Dean Robert Zing. Masyadong cheap yun para sa kanya. Gusto niyang gamitan ito ng mas malakas na paraan. Pagkatapos tingnan ng malamig si Dean Robert Zing, umalis na si Brian Ye. Nang makita ang malamig na titig ni Brian Ye, nanlamig si Dean Robert Zing. Natakot siya. Oo, natakot siya. Matagal na rin simula nang matakot siya. Habang tumataas ang posisyon niya, lumalaki ang kapangyarihan niya, at lumalaki ang kayamanan niya. Habang tumataas siya sa posisyon, mas marami siyang karanasan sa pag-aaway.
Mas marami siyang kaibigan na may kapangyarihan. Kaya naman nawala na ang takot sa kanya. Ang sama. Ang sama. Pagkatapos umalis ni Brian Ye, naalarma si Dean Robert Zing. Nanginginig ang katawan niya. Galit na galit siya. Sinuntok niya ang mesa. Kung hindi kita papatayin. Hindi na ako si Dean Robert Zing. Paulit-ulit na sinabi ni Dean Robert Zing sa sarili niya. Nang maisip ang titig ni Brian Ye, ang pang-iinis nito, at ang mga sinabi nito, parang mababaliw na si Dean Robert Zing. Hindi pa siya nainsulto ng ganito. Isang batang doktor ang naglakas loob na awayin siya. Ito ay hindi na kayapang tiisin. Batay sa mga impormasyong ito, napagpasyahan kung tanggalin si Brian Ye. Para ma-explain sa mga doktor sa gastroenterology department, at para magbigay ng babala sa ibang doktor. Para mapanatili ang dignidad ng mga rules and regulations ng ospital. 3:00 ng hapon, sa malaking conference room ng North Suburb No. 3 hospital, pagkatapos sabihin ni Dean Robert Zing ang mga kasalanan ni Brian Ye sa gastroenterology department, tinignan niya ang mga miyembro ng hospital standing committee. Sabi niya, ito ang desisyon niya. Pagkatapos niyang sabihin ang desisyon, gumagaan na ang loob niya. Kanina pa siya galit. Hindi ba siya pinansin ni Brian Ye? Hindi ba sinabi nitong hindi siya natatakot matanggal? Tatanggalin niya si Brian Ye. Gusto niyang makita kung hindi nga ito natatakot. Nang maisip na mapapalabas niya si Brian Ye sa ospital, gusto ni Dean Robert Zing na makita ang mukha ni Brian Ye. Ganun ba talaga ito kagaling? Confident siyang matatanggal si Brian Ye. Kahit na kailangan ng meeting para matanggal si Brian Ye, forma lang yun. Din siya, madali lang niyang matanggal ang isang doktor. Mag-o-object ba ang mga miyembro ng standing committee? Kahit na si Vice Dean Manuel Zhao at ang ibang matigas ang ulo ay mag-o-object, wala namang problema. Basta sabihin niya ang desisyon niya, wala nang problema. Hindi naman sila mag-aaway. Bago tawagin ang meeting, nag-isip na si Dean Robert Zing. Ano, Dean Robert Zing, tatanggalin niyo si Brian Ye. Hindi ako sang-ayon. Pagkatapos sabihin ni Dean Robert Zing ang desisyon, tumayo si Vice Dean Manuel Zhao at nag-object. Hindi alam ng ibang miyembro ng standing committee kung sino si Brian Ye, pero alam ni Vice Dean Manuel Zhao. Siya ang kumuha kay Brian Ye. Pero hindi dahil dito ang pag-object niya. Alam niya ang galing ni Brian Ye. Pagkatapos makausap si Brian Ye sa Respiratory Medicine Department, napansin na niya ito. Ang galing ni Brian Ye. Maganda ang ugali nito, magaling magamot, at may magandang medical ethics. Maganda ang sasabihin ng mga kasamahan at pasyente tungkol sa kanya. Na-surprise siya. Pati si Dr. Thomas Wang ay pumuri kay Brian Ye. Ang ganitong talent ay magiging haligi ng Beijing 3rd Hospital. Isa ito sa mga doktor na gusto niyang sanayin. Kaya naman nag-object siya nang malaman na tatanggalin si Brian Ye. Alam ko, Vice Dean Manuel, na ikaw ang kumuha kay Brian Ye. Gusto mo siyang protektahan. Naiintindihan ko, pero pwede bang maging makatwiran ka? Hindi nagulat si Dean Robert Zing sa pag-object ni Vice Dean Manuel Zhao. Inaasahan na niya ito. Kahit na ano pa yon, mag-o-object si Vice Dean Manuel Zhao. Kung hindi ito mag-o-object, magugulat siya. Makatwiran. Magiging makatwiran ako. Ano pong malaking kasalanan ni Brian Ye at kailangang matanggal? Hindi umatras si Vice Dean Manuel Zhao. Dahil ba hindi magawa ni Wesley Zing ang trabaho niya, tapos nagawa ni Brian Ye? Madali lang naman ayusin ito, hindi kailangang matanggal si Brian Ye. Dean Robert Zing, parang personal na paghihiganti ito. Vice Dean Manuel, ano ang ibig mong sabihin? Sumimangot si Dean Robert Zing. Galit siya. Alam niyang sinadya yun ni Vice Dean Manuel Zhao. Pero hindi niya akalain na ganito pala ka-intense si Vice Dean Manuel Zhao kay Brian Ye. Ang ibig kong sabihin ay ang ibig mong sabihin. Diretsong sagot ni Vice Dean Manuel Zhao. Tinignan ng mga miyembro ng standing committee ang dalawang nag-aaway. Nagulat sila. Biglang tinawag ni Dean Robert Zing ang meeting para matanggal ang isang doktor. Nagulat din sila na ganito pala ka-intense si Vice Dean Manuel Zhao. Sabi pa nito na personal na paghihiganti ito. Alam ng marami na hindi maganda ang samahan ni na Vice Dean Manuel Zhao at Dean Robert Zing. May mga nasa side ni Vice Dean Manuel Zhao, at may mga nasa side ni Dean Robert Zing. Pero ngayon, nagulat sila sa ginawa ni Vice Dean Manuel Zhao. Tatanggalin lang naman ang isang doktor. Bakit ganito na lang ka-intense ang reaction? Kahit na gusto nilang kontrahin si Dean Robert Zing, pwede namang maging magalang. Isa lang naman itong doktor, bakit ganito? Sige,
May sasabihin pa kayo, huwag kayong magagalit. Nagulat si Dr. Jana Chen. Nakita niya mali ang ginawa niya, kaya tumayo siya at nagsalita. Dr. Chen, Vice Dean Manuel, matagal na tayong magkakilala. Ano bang hindi natin kaya sabihin? Tama ba? Dean Robert, kailangan ba talagang matanggal siya? Si Brian Ye ito. Sasabihin ko ito ngayon. Kailangan siyang matanggal. Hindi natin tatanggapin ang mga taong lumalabag sa rules ng ospital. Malamig ang mukha ni Dean Robert Zing. Hindi lang gusto ni Dean Robert Zing na matanggal si Brian Ye, gusto rin niyang hanapan ng trabaho si Brian Ye sa Yanjing City. Gusto niyang hindi na makakapagtrabaho si Brian Ye sa Yanjing City. Kung hindi, hindi siya mapapanatag. Ito, Vice Dean Manuel, isa lang naman tong ordinaryong doktor. Pwede namang kumuha ng iba. Hindi akalain ni Dr. Jana Chen na determinado si Dean Robert Zing. Nagulat siya, tapos ay tinignan niya si Vice Dean Manuel Zhao. Kailangan ba talagang matanggal? Hanggat nasa ospital pa ako, hindi ko hahayaang gamitin ang posisyon para matanggal ang magaling na doktor. Brian Ye, hayaan mo na, Vice Dean Manuel. Tinignan ni Vice Dean Manuel Zhao si Dean Robert Zing. Galit siya. Ordinaryong doktor. Nakakita ka na ba ng ordinaryong doktor na may galing na gaya ng direktor? Isang buwan pa lang siya dito, marami na ang pasyente niya. Kumuha ng iba. Akala mo ba madaling makakuha ng galing na doktor? Ilan kaya ang may double doctorate degree galing Oxford University Medical School? Ilan kaya ang gustong bumalik sa China para magtrabaho? Isang beses lang siyang nakakita ng ganitong doktor, at kinuha niya ito sa Beijing 3rd Hospital. Ang swerte niya. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.